Pagsabihan mo yung kapatid mo, Mr. De Villa. Oras na maubos ang pasensya ko, hindi lang pera ang sisingilin ko sa kanya. Malamig at walang emosyon ang boses sa kabilang linya ng cellphone ni Victor. Hindi siya natinag. Sanay na siya. "Huwag mo akong tawagan ulit sa numerong ito." Mariin niyang sagot. Bago walang seremonyang pinatay ang tawag. Ibinagsak niya ang cellphone sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa na gawa sa mahogany. Napapikit siya ng mariin. Si Catherine. Kailan ba ito matatapos? Mula sa bintana ng kanyang opisina, sa pinakatuktok ng De Villa Tower, tanaw ni Victor ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Ang syudad na para bang hawak niya sa kanyang mga palad. CEO, presidente, ang utak sa likod ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Kaya niyang kontrolin ang libu-libong empleyado, ang paggalaw ng merkado, ang kinabukasan ng kanyang industriya. Pero hindi niya makontrol ang sarili niyang kapatid. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang kirot na pilit niyang ibinabaon sa trabaho sa loob ng maraming taon. Oras na para umuwi. Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan sa kahabaan ng abalang kalsada, tila nagiging isang mahabang guhit na lang ng mga ilaw ang lahat sa kanyang paningin. Ang isip niya ay wala sa pagmamaneho. Nasa nakaraan, ang malambing na ngiti ni Angelica, ang kanyang yumaong asawa. Ang halakhak nito na dati musika sa kanyang pandinig. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Mga pangarap na gumuho kasama ng pagbagsak ng eroplanong sinasakyan nito. Kasalanan niya. Kung sana'y sinamahan niya ito sa biyaheng iyon. Kung sana'y hindi niya inuna ang isang business meeting. Kung sana napahigpit ang hawak niya sa manibela. Ito ang dahilan kung bakit ibinabaon niya ang sarili sa trabaho. Dahil sa bawat sandali ng katahimikan, bumabalik ang lahat ng mga kung sana. Nang pumasok ang sasakyan sa malawak na gate ng kanilang mansyon, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mansyon ng mga De Villa. Malaki, marangya, pero walang buhay. Pagpasok niya sa malaking pinto, naabutan niya ang eksenang laging tumatambad sa kanya gabi-gabi. Sa gitna ng malawak na sala, sa ilalim ng isang naglalakihang chandelier, nakaupo ang kanyang 8 taong gulang na anak. Si Leo, mag-isa, nakatingin lang sa isang librong nakabuklat sa kanyang kandungan, ngunit alam ni Victor na hindi nito binabasa yon. Ang mga mata nito ay nasa malayo. Hindi man lang ito lumingon, hindi man lang ito nag-angat ng tingin. Dahil sa mundo ni Leo, walang tunog. Lumapit si Victor, ngunit huminto ilang metro mula sa kinauupuan ng anak. Anong sasabihin niya? Anong gagawin niya? Bawat tingin niya kay Leo, nakikita niya ang mga mata ni Angelica. At sa bawat pagkakataon, bumabalik ang lahat ng sakit at pagkukulang. Ito ang kanyang pinakamalaking kabiguan, ang sarili niyang anak. Nilagpasan niya si Leo at dumiretso sa kanyang pribadong pag-aaral. Ang unang bagay na ginawa niya ay tingnan ang litrato ni Angelica na nakapatong sa kanyang mesa. "Patawarin mo ako, mahal ko." Bulong niya sa hangin. Hindi ko alam kung paano. Hindi niya alam kung paano maging isang ama sa isang anak na hindi niya marinig at hindi siya naririnig. Mas madali pang magpatakbo ng isang higanting kumpanya. Mas madali pang harapin ang mga buwitreng katulad ng tumawag sa kanya kanina. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanilang matandang kasambahay, si Manang LV. "Sir Victor, pasensya na po sa abala." Magalang nitong sabi. "Nais ko lang pong ipaalam na magsisimula na po bukas ang bagong hardinero, si Mang Carding." Tumangulang si Victor, hindi inaalis ang tingin sa litrato. Okay. Kasama po niya ang kanyang anak na babae, si Mia. Siya raw po ang tutulong sa ama niya sa mga gawain sa hardin. Muli, isang tango lang ang isinagot ni Victor.
Wala sa isip niya ang hardinero, ang hardin, o kung sino man ang anak nito. Ang gusto lang niya ay matapos na ang isang araw na ito para harapin na naman ang panibagong araw ng trabaho kinabukasan. Isinara ni Manang LV ang pinto at muling bumalik ang katahimikan sa loob ng silid. Hindi alam ni Victor na sa pagdating ng bagong hardinero at ng anak nito, ang nakabibinging katahimikan ng Mansyon de Villa ay malapit ng mabasag. "Tatay, sigurado po ba kayo rito?" tanong ni Mia habang bumabagal ang sinasakyan nilang tricycle sa tapat ng isang nagtataasang gate na bakal. Ngumiti ang kanyang ama, si Mang Carding, at tinapik ang kanyang balikat. "Huwag kang mag-alala, anak. Magtatrabaho lang tayo. Basta gawin natin ang pinakamahusay, walang magiging problema." Bumaba si Mia mula sa tricycle, bit-bit ang isang bayong na may lamang baon nilang tanghalian at tubig. Hindi niya mapigilang mamangha. Ang gate pa lang ay mas malaki na sa buong bahay nila. Sa likod nito, isang mahabang daanan na may magkabilang hanay ng mga puno ang papasok sa isang mansyon na tila palasyo sa mga kwentong nababasa niya. Pinapasok sila ng gwardiya matapos ipakita ni Mang Carding ang kanyang papeles. Habang naglalakad sila papasok, lalong lumalaki ang mansyon sa kanilang paningin. Gawa sa salamin at puting bato, napapaligiran ito ng isang hardin na napakalawak at napakaganda. "Magandang umaga po." Isang boses ng babae ang sumalubong sa kanila. Napalingon si Mia, isang eleganteng babae, perpekto ang ayos ng buhok at suot, ang isang mamahaling bestida, ang nakatayo sa may pinto ng hardin. Ngumiti ito sa kanila, ngunit para kay Mia, hindi abot sa mga mata nito ang nangiting iyon. May kung anong kaba at pag-aalala sa likod ng mga iyon. "Ako si Catherine de Villa," pagpapakilala nito. "Kapatid ako ni Sir Victor. Ako ang namamahala sa lahat ng bagay dito sa bahay." "Magandang umaga po, Ma'am Catherine. Ako po si Carding at ito po ang anak kong si Mia." "Good," sabi ni Catherine. Ang tingin ay mabilis na dumaan kay Mia bago bumalik sa hardin. Ang gusto ni Victor ay laging malinis at maganda ang hardin na ito. Paboritong lugar ito ng yumaong asawa niya. Kaya siguraduhin niyong hindi niyo ako bibiguin. "Makakaasa po kayo, ma'am," sagot ni Mang Carding. Agad silang nagsimulang magtrabaho. Habang si Mang Carding ang nag-aasikaso sa paggupit ng mga damo, si Mia naman ang naatasang mag-alaga sa mga bulaklak, lalo na sa mga puting rosas na tila paborito ng dating may-ari. Habang abala sa pagdidilig, napatingin si Mia sa isang malaking bintanang salamin ng mansyon at doon nakikita niya siya, isang batang lalaki, maputi, medyo payat, at may buhok na kasing itim ng gabi. Nakaupo ito sa isang silya, mag-isa at nakatingin sa labas. Pero ang mga mata nito, napakalungkot ng mga mata nito. Isang lungkot na hindi nababagay sa isang bata. Biglang nakaramdam ng awa si Mia. Ngumiti siya sa bata at marahang kumaway. Walang naging reaksyon ng bata. Nanatili lang itong nakatingin sa kawalan. Tila hindi siya nakita. Sumubok ulit si Mia. Pumitas siya ng isang pinakamagandang puting rosas. Itinaas ito at iwinagayway para makuha ang atensyon ng bata. Pero wala pa rin. Para siyang hangin na hindi nakikita. Nalungkot si Mia. Akmang tatalikod na siya nang marinig niya ulit ang boses ni Catherine sa kanyang likuran. "Hija, pasensya na, pero huwag mo na lang siyang pansinin." Napalingon si Mia, medyo nagulat. "Ay pasensya na po, ma'am. Nakakatuwa lang po kasi yung bata." Isang malungkot na ngiti ang isinukli ni Catherine. "Siya si Leo, ang pamangkin ko." Mahinang sabi ni Catherine, ang boses ay puno ng pilit na awa. "May espesyal siyang kondisyon. Bingi siya, Hija, mula pagkabata." Parang may kung anong tumusok sa puso ni Mia. Napatingin siyang muli sa batang lalaki sa bintana. Ang lungkot sa mga mata nito
ay biglang nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Isang mundong walang tunog. Isang hardin na puno ng kulay, pero walang maririnig na huni ng ibon o ihip ng hangin. Iyon pala ang mundo ni Leo. Kaya pasensya na kung hindi ka niya napapansin. Dagdag pa ni Catherine, masyado rin siyang sensitibo. Kaya mas mabuti kung hahayaan na lang natin siya sa kanyang sariling mundo. May diin sa huling mga salita ni Catherine, isang babala na nakabalot sa pag-aalala. Naku, pasensya na po talaga ma'am. Hindi ko po alam. Nahihiyang sabi ni Mia. Kawawa naman po pala siya. Isang tipid na ngiti lang ang isinukli ni Catherine bago ito tumalikod at pumasok muli sa mansyon. Naiwan si Mia na nakatingin pa rin sa bintana. Ngayon, ang bawat galaw niya ay may kasamang iba yung pag-iingat. Ayaw na niyang makabulahaw pa sa tahimik na mundo ng bata. Maghapon silang nagtrabaho ng kanyang ama. Inayos nila ang bawat sulok ng hardin hanggang sa ito'y muling nagmukhang paraiso. Pero sa buong maghapon, hindi maalis sa isip ni Mia ang batang si Leo. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa bintana at lagi nandoon lang ito, nakaupo. Tila isang estatwa sa loob ng malaking hawlang salamin. Maggagabi na nang matapos sila ni Mang Carding. Pagod pero masaya sa naging resulta ng kanilang trabaho. Habang nililigpit ni Mia ang kanilang mga gamit, sa kanyang pagod ay hindi niya sinasadyang mabitawan ang maliit na palang metal na kanyang hawak. Tumama ito sa sementadong daanan. Isang malakas at matinis na kalansing ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng paligid. Naku, bulong ni Mia sa sarili. Kinakabahan na baka narinig ni Ma'am Catherine ang ingay. Akmang pupulutin na sana niya ito nang sa gilid ng kanyang mga mata, may nakita siyang isang mabilis na galaw mula sa bintana. Si Leo. Bahagya itong napatayo sa kanyang upuan. At sa isang iglap, kitang-kita ni Mia. Lumingon ito. Lumingon ito ng diretso sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Pero kasing bilis ng isang kisap mata, bumalik din sa dati ang anyo nito. Muli itong umupo at tumingin sa kawalan na para bang walang-walang nangyari. Napakunot ang noo ni Mia. Sandali siyang natigilan, hawak pa rin ang palang metal sa kanyang kamay. Guni-guni lang ba niya iyon? O talagang nakita niyang lumingon ang bata dahil sa ingay? Pero paano? Sabi ni Ma'am Catherine. Bingi ang bata. Nasa loob ng kanyang pag-aaral si Victor, nakaharap sa laptop pero hindi sa trabaho nakatuon ang kanyang isip. Mula sa bintana sa kanyang likuran, bahagya niyang natatanaw ang hardin. Nakita niya ang bagong hardinero at ang anak nito. Nakita niya kung gaano kasipag ang dalawa at nakita rin niya ang anak niyang si Leo. Kanina pa ito nakaupo malapit sa bintana. Ang parehong eksena, araw-araw, pero ngayon may kaibahan. Nakita ni Victor ang ilang beses na pagtatangka ng dalagang si Mia na kunin ang atensyon ni Leo. Nakita niya ang pagwagayway nito, ang pag-aalay ng bulaklak. At tulad ng dati, walang naging reaksyon si Leo. Isang pamilyar na kirot ang muling naramdaman ni Victor. Bawat araw na lumilipas, tila lalong lumalayo ang loob nila sa isa't isa. Parang may isang makapal na pader na salamin sa pagitan nilang mag-ama. Nagkikita, pero hindi nagkakarinigan, hindi nagkakaintindihan. Bumuntong hininga siya at pilit na ibinalik ang atensyon sa mga numero sa kanyang screen. Ito ang mundo niya. Dito, kontrolado niya ang lahat. May solusyon sa bawat problema. Nang bigla, isang malakas at matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Isang kalansing ng bakal na tumama sa semento. Hindi ito pinansin ni Victor. Marahil ay nabitawan lang ng hardinero ang isa sa mga gamit nito. Ngunit nang muli siyang sumulyap sa bintana, isang bagay ang nakakuha ng kanyang buong atensyon. Sa isang iglap, nakita niya ito ng napakalinaw. Si Leo, ang kanyang anak na bingi. Umangat ang ulo nito at lumingon. Isang mabilis,
Halos hindi mo mapapansing galaw. Pero sigurado si Victor sa kanyang nakita. Lumingon ito sa direksyon ng hardin kung saan nanggaling ang ingay. Napahinto sa paghinga si Victor. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa bintana. Tila hindi makapaniwala. Ngunit pagtingin niya ulit, si Leo ay nakaupo na ulit na parang walang nangyari. Nakatitig sa kawalan. Nag-init ang ulo ni Victor. Pinaglalaruan ba siya ng kanyang mga mata? Imposible. Ilang taon na siyang dinadala ni Catherine sa pinakamagagaling na espesyalista. Ilang taon nang sinasabi sa kanya na permanente at malala ang kondisyon ni Leo. Bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok si Catherine. May dalang isang tasa ng kape. Victor, kanina ka pa riyan. Magpahinga ka naman. Malambing nitong sabi. Hindi siya pinansin ni Victor. Ang mga mata niya ay nakatutok pa rin kay Leo sa labas. Catherine, nakita mo ba yon? Tanong niya, hindi lumilingon. Ang alin, kuya? Si Leo. Lumingon siya. Lumingon siya nang may bumagsak na gamit sa labas. May panginginig sa boses ni Victor, isang halo ng pag-asa at pagkalito. Natahimik sandali si Catherine. Nang sumulyap si Victor sa kanya, nakita niya ang isang mabilis na pagbabago sa ekspresyon nito bago itong ngumiti ng may pag-unawa. Ah, yun ba? Malumanay nitong sabi. Kuya, nangyayari talaga yan minsan. Sabi ni Dr. Alcaraz, minsan daw nakakaramdam sila ng vibration. Hindi tunog, kundi pagyanig. Iyon siguro ang naramdaman niya. Vibration? Oo nga naman. Posible. Mas madaling paniwalaan iyon kaysa sa isiping nagsisinungaling ang lahat ng mga doktor. Mas madaling tanggapin iyon kaysa sa isiping may hindi siya nalalaman. Umupo si Victor. Ang pag-asang umusbong sa kanyang dibdib ay muling namatay. Bumalik ang bigat. Siyempre, iyon lang iyon, isang vibration. Salamat sa kape. Sabi na lang niya. Pilit na ibinabalik ang sarili sa realidad ng trabaho. Nginitian siya ni Catherine at tinapik sa balikat bago lumabas ng silid. Pero kahit anong pilit ni Victor na paniwalain ang sarili sa sinabi ni Catherine, hindi maalis sa isip niya ang imahe. Ang imahe ng paglingon ng kanyang anak. Isang paglingon na hindi mukhang reaksyon sa isang pagyanig. Mukha itong reaksyon sa isang tunog. Gabi na. Hindi makatulog si Victor. Binuksan niya ang kanyang laptop pero hindi mga dokumento ng kumpanya ang kanyang hinanap. Hinanap niya ang isang folder na matagal na niyang hindi binubuksan. Mga alaala ni Angelica. Nag-click siya sa isang video. Si Leo, 4 na taong gulang. Bago ang sakit. Bago ang lahat. Sa video, tumatakbo si Leo sa isang parke. Humahalakhak habang hinahabol siya ni Angelica. Dali anak, habulin mo si Mommy. Sigaw ni Angelica sa video, ang boses ay puno ng buhay. Mommy, wait for me. Sigaw pabalik ni Leo. Ang maliit niyang boses ay malinaw at masaya. Pinanood ni Victor ang video ng paulit-ulit. Ang tawa ng kanyang anak, ang boses nito, mga tunog na matagal na niyang kinalimutan. Isinara niya ang laptop. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang sekretarya kahit 10 oras na ng gabi. Grace, paki-cancel lahat ng meeting ko sa Miyerkules ng hapon. Mariin niyang utos. Pero sir, yun po ang board meeting. I-cancel mo. Pag-uulit niya, walang lugar para sa pagtutol. May pupuntahan kami ni Leo. I-set mo ulit ang appointment namin kay Dr. Alcaraz. Pero sa pagkakataong ito, ako mismo ang maghahatid sa anak ko. Para kay Catherine, ang takot ay may pamilyar na lasa. Ito ang lasa ng umaga kapag tinitingnan niya ang kanyang cellphone at nakikita ang 10 hindi nasagot na tawag mula sa isang numerong hindi pamilyar.
Ito ang panginginig ng kanyang mga kamay habang binabasa ang mga text message na puno ng pagbabanta. "Isang linggo, Catherine. Babalik ako sa mansyon nyo at doon ako maniningil." Napalunok siya ng mariin at mabilis na binura ang mensahe. Ang buong buhay niya ay isang malaking pagkukunwari. Sa labas, siya ang mapagmahal na kapatid ni Victor de Villa, ang butihing tita na nag-aalaga sa pamangking may kapansanan. Ang babaeng may class at kontrolado ang lahat, pero sa loob, siya ay isang babaeng nalulunod. Nalulunod sa utang, sa kasinungalingan, at sa inggit. Ang inggit, iyon ang pinakamatindi. Si Victor, laging perpekto. Matagumpay sa negosyo, minamahal ng kanilang mga magulang at biniyayaan ng isang pamilyang akala mo'y perpekto. Kahit ngayong wala na si Angelica, nasa kanya pa rin ang lahat. Ang pera, ang kapangyarihan, ang pangalan. Samantalang siya, laging anino, laging pangalawa. Kaya nang dumating ang pagkakataon, hindi siya nagdalawang isip. Ang sakit ni Leo ang naging solusyon niya. Ang trust fund ng bata ang naging daan niya para takasan ang mga problemang siya rin naman ang gumawa. At si Ricardo, si Dr. Alcaraz, ay naging perpektong kasabwat. Isang lalaking sunod-sunuran sa kanya, nabubulag sa pag-ibig at sa pangako ng perang hindi naman kanya. Pero nitong mga huling araw, ang takot ay mas tumitindi. At lahat ng yon ay nagsimula sa pagdating ng anak ng hardinero. Mula sa bintana ng kusina, pinanood ni Catherine ang eksena sa hardin. Si Mia at si Leo. Nakaupo ang dalawa sa damuhan. May distansya sa pagitan nila. Itinataas ni Mia ang kanyang kamay. Dahan-dahang iginagalaw ang mga daliri. Ginagaya naman ito ni Leo. Isang matinding galit at kaba ang biglang kumulo sa loob ni Catherine. Ang sign language, ang walang kwentang librong nakita niyang itinago ng babaeng yon sa ilalim ng isang paso. Akala niya'y hindi ito papansinin ni Leo. Ngunit nagkamali siya. Ang pinakakinatatakutan niya ay nangyayari na. Nagkakaroon si Leo ng isang koneksyon sa labas. Isang tulay palabas sa mundong maingat niyang binuo para sa bata. At ang mas malala pa, ang biglaang interes ni Victor. "Ako mismo ang maghahatid sa anak ko." Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip mula pa kagabi. Sa loob ng maraming taon, ni minsan ay hindi sumama si Victor sa mga check-up ni Leo. Laging siya. Laging siya ang kausap ni Dr. Alcaraz. Laging siya ang may kontrol sa naratibo. Ngayon, nawawala ang kontrol na yon. Kailangan niyang kumilos at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Pumunta siya sa sala kung saan naglalaro mag-isa si Leo ng mga blok. Lumuhod siya sa harap nito, hinawakan ang mga balikat nito at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. "Leo, baby," malamig niyang sabi, sinisiguradong malinaw ang pagbuka ng kanyang bibig para mabasa siya nito. Yung babae sa labas. "Si Mia, huwag kang masyadong lalapit sa kanya, okay?" Tumingin lang si Leo sa kanya. Ang mga mata ay walang emosyon. Hindi siya mabuting tao. Pagpapatuloy ni Catherine, dinadagdagan ng lungkot ang kanyang mukha. "Sasaktan ka lang niya. Tita Catherine loves you. Ako lang ang nagmamahal sa'yo. Ako lang ang iintindi sa'yo. Tandaan mo yan." Isang butil ng luha ang pilit niyang pinatak mula sa kanyang mga mata. Iyon ang lagi niyang sandata. Ang awa. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Leo. Isang bahid ng pagkalito at takot. Magaling. Iyon ang gusto niyang makita. Matapos iyon, pumanhik siya sa kanyang silid at mabilis na idinayal ang numero ni Ricardo. "Ricardo, ako to." Bungad niya nang sagutin nito ang tawag. "Catherine, napatawag ka? May problema ba?" "Malaking problema," madiin niyang sabi. Kasama ni Victor si Leo sa check-up sa Miyerkules.
Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Catherine, pinag-usapan na natin to. Kalma ka lang. Handa ako. Alam ko na ang gagawin. Kailangan mong maging perpekto, Ricardo. Walang pwedeng maging mali. Isang pagkakamali lang, pareho tayong babagsak. Nanginginig na ang boses ni Catherine. Tiningnan niya ang mga bill ng credit card na nakakalat sa kanyang mesa, ang mga paalala ng kanyang mga utang. Kailangan ko ng pera, Ricardo. Malaki. At malapit na. Gagawin ko ang lahat, paniniguro nito. Pagdating ni Victor dito, sisiguraduhin kong lalabas siya sa klinika ko na kumbinsidong-kumbinsido na walang pag-asa ang kondisyon ng anak niya. Magtiwala ka sa akin. Ibinaba niya ang telepono pero hindi nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Sumilip siyang muli sa bintana. Wala na si Leo sa hardin. Pumasok na ito sa loob. Pero si Mia, nandoon pa rin. Nagdidilig ng mga rosas. At habang pinagmamasdan niya ang dalaga mula sa malayo, isang maitim na ideya ang nabuo sa isip ni Catherine. Ang problema ay hindi lang si Victor. Ang problema ay ang babaeng iyon. Ang ugat ng lahat ng ito. Kailangan niyang alisin ang babaeng iyon sa buhay ni Leo. At gagawin niya ang lahat para masigurong mangyayari iyon. Sa bawat araw na lumilipas, ang hardin ng mga Devilla ay nagiging higit pa sa isang lugar ng trabaho para kay Mia. Ito ay nagiging isang lihim na paraiso. Isang paraiso na ibinabahagi niya kay Leo. Natagpuan ng bata ang libro. Isang umaga, nakita na lang ni Mia ang libro sa dating taguan nito. At sa ibabaw, may isang maliit na batong puti. Iyon ang kanilang naging senyales. Ang kanilang mga pag-uusap ay laging maikli at patago. Kapag alam nilang walang nakatingin, lalo na si Ma'am Catherine, lalabas si Leo sa hardin. Uupo sila sa damuhan, sa likod ng malalagong halaman ng rosas, at doon, mag-e-ensayo sila. Ang unang salitang natutunan ni Leo ay ang senyas para sa bulaklak. Itinuro niya ang rosas at ginaya ni Mia ang galaw ng kamay. Isang kamao na dahan-dahang bumubuka. Ginaya ito ni Leo ng perpekto. Isang nangiti ang unang beses na sumilay sa mga labi ng bata. Isang nangiting totoo. Isang nangiting hindi pilit. Para kay Mia, ang nangiting iyon ay mas mahalaga pa sa lahat ng sahod na matatanggap niya. Sunod niyang itinuro ang mga salitang araw, puno, at ibon. Sa bawat bagong salita, tila isang bagong bintana ang nagbubukas sa mundo ni Leo. Ang dating malungkot na mga mata nito ay nagkakaroon ng bagong kislap. Ang kislap ng pagkatuto. Ang kislap ng pag-asa. Isang hapon, habang nag-e-ensayo sila, itinuro ni Mia ang senyas para sa ama. Isang bukas na palad na ang hinlalaki ay dumadampi sa noo. Tinitigan lang ni Leo ang kamay ni Mia, hindi niya ito ginaya. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at ginawa ang senyas para sa malungkot. Ang hintuturo ay marahang dumadausdos mula sa mata, pababa sa pisngi na parang luha. Napahinto si Mia, tapos ginawa ni Leo ang isa pang senyas. Isang senyas na hindi pa naituturo ni Mia, pero marahil ay nakita niya sa libro. Isang senyas na ang kahulugan ay malinaw na malinaw. Ang senyas para sa tulong. Isang matinding awa ang bumalot sa puso ni Mia. Gusto niyang yakapin ang bata. Gusto niyang sabihin na nandito lang siya. Pero alam niyang hindi pwede. Bawal. Sa di kalayuan, naglalakad si Victor Devilla, pauwi mula sa kanyang sasakyan. Papasok na sana ito sa mansyon nang mapahinto ito. Nakita niya ang dalawa. Nakita niya ang kanyang anak na si Leo at nakita niya itong ngumiti. Isang tunay na ngiti habang kausap nito sa paraang hindi niya maintindihan ang anak ng hardinero. Isang kakaibang pakiramdam ang naramdaman ni Victor. Isang halo ng pagtataka at selos. Paanong ang isang estranghero
ay nagawang pangitiin ang kanyang anak sa loob lang ng ilang linggo, samantalang siya, sa loob ng maraming taon, ay wala nang nakitang emosyon dito. Pumasok siya sa loob, ngunit ang imahe ng ngiti ni Leo ay nanatili sa kanyang isipan. Kinabukasan ng araw ng check-up, dumating si Victor sa sala. Nandoon na si Leo. Bihis na bihis, katabi si Catherine. "Kami na ang bahala, kuya. Magtrabaho ka na," sabi ni Catherine. Akmang aakayin na si Leo. "Hindi," mariing sabi ni Victor. "Ako ang maghahatid sa kanya." Nakita ni Mia ang pag-igting ng panga ni Catherine. Isang mabilis na kislap ng inis ang dumaan sa mga mata nito bago ito muling ngumiti. "Kung yan ang gusto mo, kuya." Habang paalis ang mag-ama, nagtago si Leo sa likod ng kanyang ama. Pero bago sila tuluyang makalabas, sumulyap ito kay Mia. At sa huling sandali, ginawa nito ang senyas. Tulong. Kinahapunan, bumalik ang mag-ama. Tahimik. Mas mabigat ang aura ni Victor kaysa kanina. Gabi na. Pauwi na sana sila ni Mang Carding nang harangin sila ni Catherine sa may gate. "Mang Carding, Mia," panimula nito. Ang boses ay malamig. "May sasabihin sana ako sa inyo." Kinabahan si Mia. Victor has decided na kailangan ni Leo ng mas tahimik na environment, less distractions. Pagpapatuloy ni Catherine. "At sa payo na rin ng doktor, kailangan naming limitahan ang mga taong nakakasalamuha niya." "Ano po ang ibig niyong sabihin, ma'am?" tanong ni Mang Carding. Tumingin si Catherine nang diretso kay Mia. Isang tinging matalim at puno ng tagumpay. "Salamat sa serbisyo ninyo, Mang Carding, pero hindi na namin kakailanganin simula bukas." Natulala si Mia. Nawalan sila ng trabaho, pero hindi yun ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang isiping hindi na niya muling makikita si Leo. Iiwan niya ang batang humihingi ng tulong sa gitna ng isang mundong puno ng katahimikan at kasinungalingan. Ang biyahe papunta sa klinika ni Dr. Alcaraz ay puno ng nakabibinging katahimikan. Si Leo ay nakatingin lang sa bintana, habang si Victor naman ay nagmamaneho. Ang isip ay lumilipad. Bumabalik sa kanyang alaala ang eksena sa hardin, ang ngiti ni Leo, ang mga senyas ng kamay, ang koneksyon. Pagdating sa klinika, sinalubong sila ni Dr. Alcaraz, isang lalaking nasa mid-40s, mukhang professional at mapagkakatiwalaan. "Mr. De Villa, ikinagagalak kong makita ka." Bati nito. Inilahad ang kamay. Tinanggap ni Victor ang kamay, pero ang kanyang mga mata ay mapanuri. Sa loob ng examination room, isinagawa ni Dr. Alcaraz ang mga test. Pinaupo niya si Leo sa isang upuan sa gitna ng silid na may mga headphone. May pinindot ang doktor sa isang makina. "May naririnig ka ba, Leo?" tanong ng doktor. Umiling si Leo. Inulit ito ng doktor ng ilang beses sa iba't ibang antas ng tunog daw. Sa bawat pagkakataon, umiling si Leo. Pagkatapos, kinausap ni Dr. Alcaraz si Victor sa kanyang pribadong opisina. "I'm sorry, Mr. De Villa," sabi ng doktor. Ang mukha ay puno ng pakikiramay. Walang pagbabago. In fact, mukhang mas lumalala pa nga. Ang kondisyon ni Leo ay permanente. Kailangan na lang nating tanggapin. Tumango si Victor. Iyon din ang sinabi ng doktor noon. Iyon din ang sinasabi ni Catherine. Pero habang paalis na sila sa klinika, habang nagpapaalam ang doktor, may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Victor. Nang akala nilang hindi na siya nakatingin, nakita niya ito. Isang sulyap. Isang mabilis na tingin mula kay Dr. Alcaraz papunta kay Catherine na nag-aabang pala sa di kalayuan. Hindi iyon tingin ng isang doktor sa kapatid ng kanyang pasyente. Iyon ay isang tingin na may kahulugan. Isang tingin ng paniniguro. Isang tingin ng isang kasabwat. Buong araw, hindi maalis sa isip ni Victor ang sulyap na yon. Isang maliit na bagay, pero para itong isang bitak sa isang pader na akala niya'y matibay. Kinagabihan,
Hindi na niya natiis. Mayaman si Victor. At ang pera, kahit hindi kayang bumili ng kaligayahan, ay kayang bumili ng impormasyon. Tinawagan niya ang pinakamagaling na pribadong investigador na kilala niya. Isang dating pulis na may utang na loob sa kanya. Gusto kong imbestigahan mo ang isang Dr. Ricardo Alcaraz, sabi ni Victor sa telepono. Lahat. Buhay niya, mga koneksyon niya, financial records, at higit sa lahat, gusto kong malaman kung may anumang kaugnayan siya sa kapatid ko, si Catherine De Villa, bukod sa pagiging doktor ng anak ko. Hindi na nagtanong ang investigador. Masusunod, sir. 2 araw. 2 araw ng pagkabalisa at kawalang katiyakan para kay Victor. Pilit niyang iwinawaksi ang mga pagdududa, sinasabi sa sarili na baka paranoid lang siya. Baka epekto lang ito ng stress at kakulangan sa tulog. Pero ang bitak sa pader ay unti-unting lumalaki. Sa 3 araw, isang email ang pumasok sa kanyang inbox galing sa investigador. Ang subject, Confidential, Alcaraz Investigation. Nanginginig ang kamay ni Victor habang binubuksan ito. Ang email ay naglalaman ng isang maikling report at ilang mga attachment. Financials? Dr. Alcaraz is deep in debt. Gambling. Connections. Has known Catherine De Villa for over 5 years, long before Leo's diagnosis. At ang mga attachment, mga litrato, nag-click si Victor sa unang litrato. Si Catherine at si Dr. Alcaraz magkasamang kumakain sa isang mamahaling restaurant. Mukhang isang friendly dinner, pero sa pangalawang litrato, magkasama sila sa parking lot, nag-uusap, masyadong malapit. At sa pangatlo, ang litratong sumira sa lahat. Nakatayo sila sa tapat ng isang pinto ng hotel at si Catherine, nakayakap kay Dr. Alcaraz at hinahalikan niya ito. Isang halik ng pagkakanulo, parang sumabog ang mundo ni Victor. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakapangingilabot na larawan. Ang mga utang ni Catherine, ang biglaang sakit ni Leo, ang mga mamahaling check-up, ang mga sulyap, ang kasinungalingan. Isang nag-aalab na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura, isang galit na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Hindi ito galit sa isang business rival, ito ay galit na personal. Galit para sa isang kapatid na nagtraidor sa kanya. Galit para sa isang anak na ninakawan ng pagkatao. Sa sobrang tindi ng kanyang galit, nasagi niya ang picture frame sa kanyang mesa. Ang litrato ni Angelica. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Tiningnan ni Victor ang basag na salamin. At sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi lang si Catherine at ang doktor ang may kasalanan. Kasalanan din niya asanin niya. Ang kanyang pagpapabaya, ang kanyang paglayo, ang kanyang pagtalikod sa responsibilidad bilang isang ama. Siya ang nagbigay daan para mangyari ang lahat ng ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Dinayal niya ang numero ng kanyang kapatid. Nasaan ka? Mariin niyang tanong nang sumagot ito. Kuya, nasa bahay, bakit? Huwag kang aalis diyan. Umuwi na ako. Mag-uusap tayo. Ibinaba niya ang tawag. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Oras na para harapin ang mga ahas sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Ang pagmamaneho ni Victor pauwi ay isang malabong alaala na lamang ng mga pulang ilaw at galit. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw. Nang pumasok siya sa mansyon, ang katahimikan na dati niyang kinaiinisan ay tila mas nakakabingi ngayon. Katahimikang puno ng lason at pagkakanulo. Naabutan niya si Catherine sa sala, nagbabasa ng isang magazine na para bang isang normal na gabi lang. Ang kalmadong itsura nito ay mas lalong nagpaalab sa galit sa kanyang dibdib. Kuya, ang aga mo yata, sabi nito.
Hindi pa nag-aangat ng tingin. Hindi sumagot si Victor. Sa halip, lumapit siya sa center table at walang sabi-sabing inihagis dito ang kanyang cellphone. Nakadisplay sa screen ang litrato. Ang litrato ng halik. Ipaliwanag mo to. Malamig at mariin niyang utos. Napatingin si Catherine sa cellphone. Nakita ni Victor ang mabilis na pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagkagulat, ang pagkatakot, at sa huli, ang pag-resign. Itinabi nito ang magazine. Dahan-dahan itong tumayo. Ang pagkukunwari ay tapos na. Ano pa ang gusto mong malaman, Victor? Tanong nito. Ang boses ay wala ng lambing. Pinalitan ito ng isang mapait na panunuya. Na boyfriend ko si Ricardo? Na matagal na kami? O baka naman ang gusto mong malaman ay kung saan napupunta ang milyon-milyong piso mula sa trust fund ng anak mo? Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Victor. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na puno ng sakit. Kapatid mo ako. Pamangkin mo si Leo. Bakit, Catherine? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Catherine. Isang tawang puno ng galit at hinanakit na matagal nang kinikimkim. Bakit? Dahil pagod na akong maging anino mo, Victor. Pagod na akong maging kapatid ni Victor de Villa. Ikaw, nasa iyo na ang lahat. Samantalang ako, laging nagmamakaawa, laging humihingi ng tulong mula sa mga tira-tira mo. Kaya ginamit mo ang sarili mong pamangkin? Niloko mo kaming lahat na may sakit siya para lang makapagnakaw ka? Hindi makapaniwalang sabi ni Victor. Ginamit? Victor, huwag kang magmalinis. Sigaw ni Catherine pabalik. Ang mukha ay namumula na sa galit. Sino ang unang nang iwan sa kanya? Sino ang nagpakalunod sa trabaho at halos hindi siya kilala? Binigyan lang kita ng dahilan para sa konsensya mo. Isang magandang dahilan para iwasan siya. At sa maraming taon, naniwala ka. Dahil yon ang gusto mong paniwalaan. Ang mga salita ni Catherine ay tumagos sa puso ni Victor. Dahil totoo. Isang masakit na katotohanan. Tapos na ang laro mo, Catherine. Sabi ni Victor, muling ibinalik ang pagiging matigas. Aalis ka sa pamamahay na ito at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan kasama ng doktor mong yan. Pero imbis na matakot, isang ngisi ang sumilay sa labi ni Catherine. Isang ngingingsing nakakakilabot. Talaga ba, kuya? Mapanghamon nitong tanong. Sa tingin mo ganoon lang kadali? May kinuha si Catherine mula sa drawer ng isang aparador. Isang makapal na folder. Inilapag niya ito sa mesa. Alam mo ba kung ano to? Tanong niya. Ito ang medical records ni Leo. Kompleto. May pirma ng isa sa pinakarespetadong pediatric specialist sa bansa. Mga papeles na nagsasabing ang anak mo ay may malubhang kapansanan. Mga papeles na magpapatunay na sa loob ng 4 na taon, ni minsan, hindi ka sumama sa check-up niya. Hindi nakapagsalita si Victor. At ito, sabi pa ni Catherine, may inilabas na isa pang dokumento. Ito naman ang kopya ng mga testimonya ng mga dati nating kasambahay. Mga testimonya na magsasabing ikaw ay isang pabayang ama. Isang amang walang pakialam sa anak. Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Victor. Ngumiti si Catherine. Ang ngiti ng isang demonyo. Ibig sabihin, kuya, subukan mo akong idemanda. At gagamitin ko ang lahat ng ito laban sa'yo. Isasampa ko ang isang custody case at ipapakita ko sa korte na ikaw, si Victor de Villa, ang dakilang CEO, ay isang pabaya at walang kwentang ama na hindi karapat-dapat sa sarili niyang anak. At sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Ako, ang tiyahing nag-alaga sa kanya sa loob ng maraming taon? O ikaw, ang amang ni hindi alam kung ano ang nangyayari sa ilalim ng sarili niyang pamamahay? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Victor, isang bitag.
isang perpektong bitag, at siya sa sarili niyang kapabayaan ang pumasok dito. Ang lahat ng ebidensya ng pagiging pabaya niya ay siya ngayong magiging armas ni Catherine laban sa kanya. Kinuha ni Catherine ang kanyang cellphone mula sa mesa. Nagdial ito ng isang numero habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Victor. "Hello, attorney?" sabi niya sa telepono. "Oo, ako to. Simulan mo na ang proseso." Ibinaba niya ang tawag. Si Victor ay naiwang nakatayo sa gitna ng sala, hindi makagalaw. Talo. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Tila wala siyang magagawa. Maaring mawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya, ang kanyang anak. At sa pagkakataong ito, hindi dahil sa isang aksidente, kundi dahil sa kanyang sariling mga pagkakamali. Magdamag, hindi nakatulog si Mia. Ang mga salita ni Catherine ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. "Hindi na namin kayo kakailanganin simula bukas. Nawalan sila ng trabaho. Paano na ang kanyang ama? Paano na ang kanilang mga pangarapin? Pero may mas mabigat na dahilan ang kanyang kalungkutan. Si Leo, ang batang may malungkot na mga mata na sa wakas ay natututong ngumiti. Ang batang humihingi ng tulong. Sino na ngayon ang tutulong sa kanya?" Kinaumagahan, sinamahan niya ang kanyang ama pabalik sa mansyon, hindi para magtrabaho, kundi para kunin ang kanilang mga gamit at ang huling sahod. Ang hangin sa mansyon ay kakaiba, mabigat at puno ng tensyon. Nakita nila si Ma'am Catherine na pabalik-balik, may kausap sa telepono, ang mukha ay seryoso. Hindi man lang sila nito pinansin. Habang naghihintay ang kanyang ama na kausapin ng mayordoma, nagpaalam si Mia na dumaan muna sa hardin sa huling pagkakataon. Umupo siya sa damuhan, sa kanilang lihim na tagpuan ni Leo. Hinaplos niya ang mga talulot ng puting rosas. Napabuntong hininga siya. Kung sana lang ay may magawa siya. "Anong ginagawa mo rito?" Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Isang boses na pagod at basag. Napalingon si Mia, nakatayo sa kanyang likuran si Sir Victor, ang dating CEO na laging mukhang malakas at kontrolado. Ang lahat ay mukha ngayong talunan. Magulo ang buhok, lukot ang damit, at may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. "Sir Victor," magalang na sabi ni Mia agad na tumayo. "Pasensya na po. Kinukuha lang po namin ang aming mga gamit." Hindi umimik si Victor. Umupo ito sa isang bench na bato. Ipinatong ang mga siko sa kanyang mga tuhod at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Nag-aalangan man ay lumapit si Mia. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang makapangyarihang CEO. Ang nakita niya ay isang amang nasasaktan. "Okay lang po ba kayo, sir?" Mahinang tanong niya. Umiling si Victor, hindi pa rin nag-aangat ng mukha. "Mawawala siya sa akin." Bulong nito. Ang boses ay garalgal. "Mawawala sa akin si Leo." Hindi lubos na naintindihan ni Mia ang lahat, pero naramdaman niya ang bigat ng mga salitang iyon. "Sir, alam ko pong hindi ko dapat kayo pangunahan." Panimula ni Mia, kinakabahan. "Pero si Leo po, matalino siyang bata at matapang." Nag-angat ng tingin si Victor. "Sa tingin ko po, hindi po talaga siya bingi." Halos pabulong na sabi ni Mia. Tumingin si Victor sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong. "Nakita ko po siyang lumingon noong unang araw ko rito. Noong may nabitawan akong gamit at mabilis po siyang natuto ng sign language. Masyadong mabilis para sa isang batang hindi pa nakakarinig ng salita kahit kailan." Ikinuwento ni Mia ang lahat. Ang bawat senyas, ang bawat ngiti, at ang huli, ang paghingi nito ng tulong. Habang nagsasalita si Mia, may naalala siya. Isang bagay na akala niya'y walang kwenta. Kinuha niya ang kanyang luma
at medyo basag na cellphone mula sa kanyang bulsa. "Sir, may ipapakita po ako sa inyo. Pasensya na po, luma na po kasi itong cellphone ko," sabi niya habang hinahanap ang isang video. "Noong isang araw po, kinukunan ko ng video yung mga bulaklak para ipakita sa nanay ko. Akala ko po naka-off na yung record." Inabot niya ang cellphone kay Victor. Ang video ay magalaw. Nakatutok ito sa isang hanay ng mga puting rosas. Pero hindi ang video ang mahalaga. Ang audio. Sa background, may maririnig na mga boses. Malayo pero malinaw. Ang boses ni Catherine at ang mahinang hikbi ni Leo. "Tumigil ka sa pag-iyak, Leo. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo sila naririnig. Wala kang naririnig na iintindihan mo? Oras na malaman ng papa mo na nagsisinungaling ka. Magagalit siya. Iiwan ka niya. Ako lang ang nandito para sa'yo." Napatigil sa paghinga si Victor. Paulit-ulit niyang pinakinggan ang audio. Ang boses ng kanyang kapatid, malupit at puno ng pagbabanta. Ang hikbi ng kanyang anak. Ang huling piraso ng palaisipan. Ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan. Ang katotohanang lalabas mula sa bibig mismo ng may sala. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Victor mula sa cellphone papunta kay Mia. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kawalan ng pag-asa, ay ngayon nagliliyab. Nagliliyab sa panibagong determinasyon. Tumayo siya. Sa isang iglap, bumalik ang anyo ng makapangyarihang CEO. Pero ngayon, mayroon ng kakaiba. Hindi na ito ang malamig na negosyante. Ito ay isang ama. Isang amang handang ipaglaban ang kanyang anak hanggang sa kahuli-hulihang hininga. Sa isang kilos na hindi inaasahan ni Mia, niyakap siya ni Victor, isang yakap na mahigpit at puno ng pasasalamat. "Salamat," bulong nito. "Salamat, Mia, iniligtas mo kami." Bumitaw ito sa pagkakayakap, kinuha ang sariling cellphone at nagdial. "Mark, ihanda mo ang security team. I-secure mo lahat ng exit ng mansyon." Utos niya sa kausap sa telepono. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. "Tawagan mo si Attorney Angie, mga Divilla, at ihanda mo ang pulis. Sabihin mo, may arestuhin tayo ngayong gabi." Pagkatapos ng tawag, tumingin siya kay Mia. "Huwag kayong aalis ng tatay mo," sabi niya. "Manatili kayo rito dahil ngayong gabi, matatapos na ang lahat ng ito." Ang sala ng Mansyon de Villa ay nababalot ng isang nakakapasong tensyon. Sa isang panig, nakaupo si Catherine at ang kanyang abogado. Mga mukha ay kampante at may bahid ng pagwawagi. Sa tapat nila, sa kabilang sofa, ay si Dr. Ricardo Alcaraz na ipinatawag din para magsilbing ekspertong saksi. Sa gitna, mag-isang nakaupo si Victor sa isang silya, kalmado sa gitna ng bagyo. "Victor, kung ipinatawag mo kami rito para mag-usap, sayang lang ang oras mo," panimula ng abogado ni Catherine. "Nakahain na ang petisyon para sa custody. Malinaw ang kaso. Ikaw ay isang pabayang ama." Hindi sumagot si Victor. Sa halip tumingin siya sa kanyang kapatid. "Isang huling pagkakataon, Catherine. Itigil mo na to." Ngumisi si Catherine. "Huli na ang lahat, kuya. Sana inisip mo yan bago mo pinabayaan ang sarili mong anak." Tumango si Victor, tila sumusuko. "Kung ganoon, wala na nga akong magagawa." Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa isang maliit na sound system na nakakonekta sa kanyang cellphone. "Bago tayo magpatuloy sa usapang legal," sabi ni Victor, ang boses ay matatag. "May gusto lang akong iparinig sa inyong lahat. Isang recording, isang paalala kung gaano kaalaga ang tita ni Leo sa kanya." Pinindot niya ang play. Ang boses ni Catherine, malupit at nanunumbat, ay pumuno sa buong silid. "Tumigil ka sa pag-iyak, Leo. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo sila naririnig. Wala kang naririnig, naiintindihan mo?
Sa isang iglap, nawala ang kulay sa mukha ni Catherine. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Alcaraz. Ang abogado ay napanganga. Oras na malaman ng papa mo na nagsisinungaling ka, magagalit siya. Iiwan ka niya. Ako lang ang nandito para sa'yo. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Sa saan mo nakuha yan? Sigaw ni Catherine, nanginginig. Peke yan. Gawa-gawa mo lang yan. Peke ba, Catherine? Kalmadong tanong ni Victor. O baka naman nakalimutan mo lang na may nakarinig sa pagbabanta mo sa isang 8 taong gulang na bata? Hindi totoo yan. Pagtanggi ni Dr. Alcaraz, tumatayo. Ang pasyente ay may malubhang auditory neuropathy. Imposible ba, Doc? Putol ni Victor. O baka naman ang diagnosis mo ay kasing peke ng pagmamahal mo sa kapatid ko. Mula sa likod ng isang malaking pinto, dahan-dahang lumabas si Mia kasama si Manang LV. Sa pagitan nilang dalawa ay si Leo. Nang makita ni Catherine si Leo, nagbago ang kanyang mukha. Mula sa galit, naging takot ito. Leo baby, halika kay tita, sabi ni Catherine. Ang boses ay nanginginig. Sinusubukang ibalik ang dating lambing. Huwag kang maniwala sa kanila. Nagsisinungaling sila. Pero hindi gumalaw si Leo. Sa halip tumingin siya sa kanyang ama. Lumuhod si Victor para magpantay sila ng kanyang anak. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Anak, sabi ni Victor. Ang boses ay malinaw at puno ng pagmamahal na matagal nang nawala. Huwag kang matakot. Nandito si Papa. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nakakarinig ka ba? Ang lahat ng mata ay nasa bata. Ang buong kwento, ang buong kasinungalingan ay nakasalalay sa sagot ng isang batang pinilit manahimik sa loob ng napakaraming taon. Tumingin si Leo mula sa kanyang ama papunta sa kanyang tita Catherine na halos magmakaawa na ang itsura at pabalik ulit sa kanyang ama. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Victor. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, sa loob ng 4 na taon, isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang maliit, medyo paos, pero umalingaw-ngaw sa buong silid na parang isang kulog. Opo, isang salita lang, pero sapat na yon para gumuho ang mundo ni Catherine. Opo, Papa. Pag-ulit ni Leo, mas malakas na ngayon. Naririnig po kita. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Victor. Luha ng sakit, ng pagsisisi, at ng hindi masukat na kagalakan. Sinunggaling kang bata ka, sigaw ni Catherine, nawawala na sa sarili. Akmang susugurin si Leo. Ngunit bago pa man siya makalapit, bumukas ang pangunahing pinto. Pumasok ang 2 unipormadong pulis kasama ang security team ng mansyon. Catherine de Villa, Ricardo Alcaraz, sabi ng isang pulis. Ang boses ay walang emosyon. Inaaresto kayo sa salang estafa, child abuse at pamimeke ng pampublikong dokumento. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng hulihin! Victor! Kasalanan mo to! Magbabayad ka! Ang mga sigaw at pagmumura ni Catherine ay unti-unting humina habang kinaladkad siya ng mga pulis palabas ng mansyon. Si Dr. Alcaraz naman ay tahimik lang na sumama. Ang mukha ay blangko, talunan. Sa gitna ng kaguluhan, wala nang ibang nakita si Victor. Ang nakita lang niya ay ang kanyang anak. Hindi niya pinansin ang mga pulis. Hindi niya pinansin ang mga abogado. Niyakap niya si Leo ng napakahigpit. Isang yakap na bumubuo sa lahat ng nawalang taon. Isang yakap na humihingi ng tawad. Isang yakap na nangangako ng isang bagong simula. At habang magkayakap sila, sa ibabaw ng balikat ng kanyang ama, nakita ni Leo si Mia. Nakangiti sa kanya habang lumuluha. Itinaas ni Leo ang kanyang kamay at ginawa ang 3 senyas. Salamat. Kaibigan. Masaya.
Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin sa Mansyon de Villa ay nagbago na. Ang dating malamig at malungkot na mansyon ay ngayoy puno na ng init at buhay. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, puno na ito ng tunog. Ang tunog ng halakhak. "Papa, mas mabilis!" Sigaw ni Leo habang tinutulak siya ni Victor sa isang duyan na bagong kabit sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa hardin. Okay, heto na! Natatawang sagot ni Victor. Itinulak ng mas malakas ang duyan na sinuklian ng mas malakas pang halakhak mula sa kanyang anak. Marami ang nagbago. Si Victor de Villa ay hindi na ang dating CEO na laging nasa opisina. Umuuwi na siya ng maaga. Nagbabakasyon sila ni Leo. At ang pinakamahalaga sa lahat, nag-uusap sila. Hindi lang sa salita. Magkasama silang nag-aral ng sign language. Para sa kanila, hindi lang ito isang paraan ng komunikasyon. Ito ay isang simbolo, isang paalala na ang tunay na pakikinig ay hindi lamang sa tainga, kundi sa puso. Si Leo ay sumasailalim sa therapy para tulungan siyang masanay muli sa pagsasalita at harapin ang trauma na kanyang pinagdaanan. Pero ang pinakamagaling na gamot para sa kanya ay ang atensyon at pagmamahal ng kanyang ama. Ang dating malungkot na bata ay ngayoy masigla at puno ng kumpiyansa. Isang umaga ng Sabado, may mga bisita sila. "Mia, Tatay Carding!" Masayang bati ni Leo. Tumakbo para salubungin ang mag-ama sa may pinto. "Kamusta ka na, champion?" Bati ni Mang Carding. Ngumiti ng malapad si Mia. "Leo, para sa'yo." Inabot niya ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang bagong set ng mga pangkulay. Lumabas si Victor mula sa kusina. May daladalang tray ng juice. "Carding, Mia, mabuti't nakarating kayo. Tamang-tama, kakatapos lang naming mag-bake ng cookies." Hindi na hardinero si Mang Carding. Sa tulong ni Victor, nakapagtayo ito ng sarili niyang maliit na landscaping business na unti-unti nang lumalago. Si Mia naman ay nag-aaral na sa isang magandang universidad, kumukuha ng kursong special education. Ang tuition fee ay sagot lahat ni Victor. Ito ang paraan niya ng pasasalamat. Isang pasasalamat na alam niyang hindi kailanman magiging sapat. "Sir Victor, maraming salamat po talaga sa lahat," sabi ni Mang Carding. "Ako ang dapat magpasalamat, Carding," seryosong sagot ni Victor. "Utang ko sa inyo ang buhay ng anak ko." Habang nag-uusap ang mga matatanda, hinila ni Leo si Mia papunta sa hardin. Ipinakita niya ang kanyang bagong tanim na mga sunflower. "Ang ganda!" sabi ni Mia. "Para sa'yo yan." Sabi ni Leo, "Kasi ikaw ang sunshine ko." Napangiti si Mia at ginulo ang buhok ng bata. Ang pagkakaibigan nila ang nanatiling pinakamatibay na pundasyon ng bagong buhay na ito. Kinagabihan, pagkatapos umalis ng mga bisita, binuksan ni Victor ang kanyang laptop. Nakita niya ang isang news article. Catherine de Villa at Dr. Ricardo Alcaraz, hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Tinitigan niya ito sandali. Walang galit, walang saya. Tanging isang pakiramdam ng pagsasara ng isang kabanata. Isinara niya ang laptop. Tapos na yon. Kinabukasan, sa isang malaking event sa eskwelahan ni Leo, tumayo si Victor de Villa sa entablado sa harap ng maraming magulang, guro, at estudyante. Nasa likod niya ang isang malaking banner. The Leo de Villa Foundation, listening with our hearts. "Magandang hapon po sa inyong lahat," panimula niya. Ang boses ay matatag. "Marami sa inyo ang kilala ako bilang isang negosyante, isang CEO. Pero sa loob ng maraming taon, nabigo ako sa pinakamahalaga kong papel, ang pagiging isang ama." Ikinuwento niya ang kanilang pinagdaanan. Hindi niya itinago ang kanyang mga pagkukulang.
ang kanyang pagiging pabaya, at ang mapait na leksyon na kanyang natutunan. Ang kwento ng anak ko ay hindi lang kwento ng isang himala. Pagpapatuloy niya, ang tingin ay nakatuon kay Leo na nasa unahang hilera, katabi si Mia. Ito ay isang paalala na ang pinakamalaking kapansanan ay hindi ang pagiging bingi o pipi, kundi ang kawalan ng kakayahang makinig at umunawa sa isa't isa. Kaya ngayon, sa ngalan ng aking anak, itinatag natin ang pundasyong ito, isang pundasyon na tutulong sa mental health at emotional well-being ng bawat bata. Isang pundasyon na magtuturo sa ating lahat na makinig, hindi lang gamit ang ating mga tainga, kundi gamit ang ating mga puso. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng malakas na palakpakan. Bumaba si Victor sa entablado at niyakap ang kanyang anak. "I'm so proud of you, Papa," sabi ni Leo. "I'm more proud of you, anak," sagot ni Victor. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Lumabas sila ng hall at sabay na naglakad sa ilalim ng papalubog na araw. Si Victor, si Leo, at si Mia. Magkahawak kamay. Ang dating hardin ng mga bulong ay isa na ngayong hardin ng mga halakhak. At ang dating mansyon ng katahimikan ay isa na ngayong tahanan. Isang tahanan na binuo muli, hindi ng pera o kapangyarihan, kundi ng pagpapatawad, pag-asa, at ng pinakasimpleng regalo sa lahat, ang regalo ng tunay na pakikinig. At dito po nagtatapos ang kwento ng mag-amang Victor at Leo. Isang kwentong sumubok sa kanilang katatagan, ngunit sa huli ay nagpatunay sa walang kapantay na lakas ng pagmamahal ng isang pamilya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Bawat kabanata, bawat tagpo, bawat luhang pumatak, at bawat ngiting sumilay ay isang karanasang nais kong ibahagi sa inyo. Sa bawat salitang aking isinulat, naramdaman ko ang sakit ng pagkakanulo, ang bigat ng pagsisisi, at higit sa lahat, ang init ng pag-asang hindi kailanman nawawala. Sana po, sa pagtatapos ng ating kwento, ay may isang aral na manatili sa ating mga puso. Isang paalala na sa mundong ito na minsay puno ng ingay at pagmamadali, ang pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa isa't isa ay ang ating buong atensyon, ang kakayahang makinig ng may pag-unawa at magmahal ng walang pag-aalinlangan. Naway ang kwento ni na Victor, Leo at Mia ay magsilbing inspirasyon na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may liwanag na nag-aabang. Ang pagpapatawad ay posible, ang pagbabago ay laging abot kamay, at ang tunay na pagmamahal ay palaging magtatagumpay. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ng inyong mga komento. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Paalam po at isang mainit na yakap sa inyong lahat.